Yun ang hindi ko maintindihan eh. Praning na naman sa Malacanang. Bakit takot sila sa smartphone? Bakit natakot sila? Bawal ang cellphone sa Malacanang. Matagal na rin yung ginagawa noon to eh. Pag napapraning sila. Recording videos by reporters. Ha? Bakit? Meron ba sila, takot ba sila na may mahagip na naman na nag-aabot ng pupita, tumutungga? Meron bang ganon? O meron takot ba sila makita na may black eye? Ayun. O anong tawag dito? Naluluha na yung mga mata? Yung mga ganon? Meron ba silang nakikita diyang hindi nagsusuot ng bra? Paano ba? Bakit sila? Parang praning na praning. Praning na praning. Hindi na parang balintunan ang ginagawa natin. Unless of course, meron silang itinatago sa publiko o naisitago meron sa talaga, publiko. kaya nagkakaganyan. I just don't get the rationale, no? Of, tapos sasabihin na, hindi naman, lahat na, pati congressman, pati senador, pinaiwan yung mga cellphone. Hindi totoo yun. Kausap ko nga yung isa na nandoon na during the signing eh. Imposible, yun, nakikipaglo. Ayun, praning na praning talaga, no? Ang hirap kasi kapag yung may tinatawag kang hindi maganda na talaga namang hindi pwedeng makita ng iba, ganyan. Saka kung bangag ka nga at amats ka, ganyan talaga. Akalain mo pati cellphone ipagbabawal mo. Samantalang kahit sa CR, galayan ng mga tao, di ba? So, sabi nga dito sa video nito, isang part pa lang yan ng video ang medyo may mahaba pa ng panunuorin natin. Sinasabi ni Manong Jay na wala na, sobrang kapraningan talaga ng mga taong to. Dati pa kasi nilang ginagawa yan eh. Kaya sobrang na talagang minsan, yung dating ginagawa naman nila, yung talagang napakadami, nagdadagdag sila ng mga guard kasi nga takot sila. Ganon, talagang, wala talaga sa tamang pag-iisip ng mga taong to. Iba ang, sa kita naman talaga natin na iba talaga yung takbo. Wala, hindi na, talagang hindi hindi talaga magpapa-hair follicle. Kasi, nako, kung negative na siya sa survey, baka positive na siya doon. Yun lang yung pag-asa niyang maging positive eh. Direction. So, eto pa. At tingin ko, mukhang, ng taon to, wala nang kakwenta-kwenta, no? Anong tawag nito? Lame duck na ang presidente. For my political survival, I will do what is best for me. Yes, pagbabaliktaran And hindi ko inaalis yan sa marami. The greater majority of the politicians from the Philippines. Ginawa na nila many times. Noong sa revolution, hindi pa nga tapos ang revolution, nagbaliktaran na sila Jody Venecia, lahat, no? Pagkatapos, ganun din nung kay Erap, di ba? Yes. Siyempre, kung doon ka sa hindi pa nakakasakay, nakakatawid ng Pasig River si Erap, bumaliktad na sina Angara, sina lahat, sakit ng Pilipino politicians yan. Pag nakita nilang tagilid na ang bangka ng kanilang dating sinasakyan, lumilipat ng kabilang bangka yan. Yes, syempre malulunod eh. Huwag pakakatiyak si Marcos because number one, especially now, unless yung mga hinukot na budget dyan, gagamitin na naman ng Marcos administration para pang-jukebox na sa mga congressman, makalumusot yung impeachment ni Inday. Pero I doubt it. Because right now, what I see, from a political vantage point, they are already changing gears, Jay. At hindi ako anong tawag nito? Nakikinig, nanonood yan eh. Tingnan natin within the next 2 weeks. No? Kung sa loob ng 2 linggo, may malaking pangyayari. Dahil remember, merong kang ginalit na mga general. Isa pa yan. Merong mga expose na mga political kingmakers. Malapit nang mapunuan sa loob. Like Chavit, you have to consider this development. Merong kang focus factor. Meron kang Chavit factor. Meron kang Makabayan Black factor. Ang daming dapat tingnan sa loob ng 2 linggo. Who knows? In 2 weeks, baka nakabalik na si Duterte sa Davao. Si PRRD. We do not know. A lot of things can happen. Wala nga nag-isip na mangyayari yung nangyari kay Maduro. Yes, true. Di ba?
Hindi natin alam ang So itong maraming interplay na dapat panoorin natin at tingnan natin kung sa Romualdez and Marcos are so obsessed in making sure that Inday is no longer part of the equation sa 2028. Unfortunately, mas lalo nilang pinalalakas. Sa totoo lang, silang nagpapalakas kay Inday, no? Sila nagpapalakas sa kanya. That's why people rally behind Inday because ano nila sinasampal nila kaliwat kanan, sinusundot nila harap at likod. Ang nakakalimutan lang yung psychology ng Pilipino, yung underdog ang minamahal. Yes, no? totoo yan. Ngayon, magpapahal ba sila? Certainly, mayroong ipapahal yan. Yes, meron Kahit talaga. na paulit-ulit, walang kwentang impeachment, they will try. Na yun. They will not abandon that. Yun ang hindi ko maintindihan Ito. Bakit takot sila sa smartphone? Bakit natakot sila? Kasi yan ang bagong system of communication, of recording videos by reporters. Bakit? Meron ba sila, takot ba sila na may mahagip na naman na nag-aabot ng kupita, tumutungga? Meron bang ganon? O meron takot ba sila makita na may black eye? Nagbubugan na naman. Anong tawag nito? Naluluha na yung mga mata? Yung mga ganon? Meron ba silang makikita dyan hindi nagsusuot ng bra? Paano ba? Bakit sila? Parang praning na praning. Hindi parang balintunan ang ginagawa natin unless of course meron silang itinatago sa publiko o naisitago sa publiko. I just don't get the rationale, no? Of tapos sasabihin na hindi naman lahat pati congressman pati senador pinaiwan yung mga cellphone. Hindi totoo yun. Kausap ko nga yung isa na nandoon na during the signing Imposible, nakikipagloko. So, eto na nga, grabe, no? Ang ganda nung sinasabi nito ni Manong J. Kasi nga, parang nararamdaman na niya na magbabaliktaran tong mga politikong to. Kasi nga, parang kaugalian niya ng mga politiko kapag medyo nararamdaman na nila na palubog na yung bangka ng isang nasa pwesto. Magtatalo na yan sa ibang, syempre, sa kabilang side. Kasi, para makasurvive sila sa political career nila. Gano'n naman nga, totoo naman talaga yung sinasabi niya ni Manong J. Ang dami ng galit. Dati nga, hindi pa ganyan masyado, talagang yung mga tao, di ba? Nagpapakita na ganito, ganyan. Tapos ngayon, negative na nga yung mga survey. Talagang pataas ng pataas yung pagka-negative niya. Nag-3, 15, tapos 21 na ba? 21? Yun, ganon. Hindi ko sure, pero parang line-up to na yung pinakahuli. Negative ni Marcos Jr. Tapos eto pa nga, tuloy-tuloy pa sila ng mga ginagawa. Ngayong araw lang, meron na namang yung sino ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Yung nag-withdraw ng support kay Marcos Jr. na tinanggal nila sa pwesto ngayon. Tapos para for investigation daw. Bakit? Ay, naku, hindi mo talaga maintindihan na tong sabagay. Expected naman talaga yan. Yun yung sundalong matapang talaga. Kasi nga, alam yung nangyayari sa mga kumukontra kay tapos biglang in public magde-declare siya ng withdrawal of support, di ba? Tapang, 34 years na raw yun sa service. Kung ganyan nga naman, talagang naman na. Sobra-sobra naman talaga tong gobyernong to. Tapos yan nga, tapos yung ginawa nila kay General Pokis. Tapos itong ginagawa ni Chavit na talagang kumukulo na rin ang dugo sa kanya. May talaga, parang kunting-kunti na lang, parang may paroroonan tong para mawala tong Marcos Jr. na to kaya ganyan na sila kapraning, kita mo yan, pinagbabawalan nila yung cellphone dun sa Malacanang. Matagal na nilang ginagawa yun kahit dun sa mga staff nila kasi nga, nakukuhanan sila ng video, lalo na nung sobrang lakas ng mga sinasabi ni Maharlika na may mga puting ahas na nagsasabi sa kanya. Yun, praning na praning sila nung time na yun. Kasi nga, totoo lahat. Pati yung pag susuntukan nila doon, yung mga black eye, yung mga nahulog sa hagdan si Lisa, mga ganyan. Yung mga nangyayari doon, talagang may Kasi nga, hindi naman talaga kahit nakapwesto yan, kailangan lang ng trabaho pero hindi natutuwa sa kanila. Kaya yan, syempre, kapag praning ka,
Ay pag-iisipan mo yung lahat, di ba nagkakaroon nga ng pinalitan yung mga PSG, pinalitan halos lahat ng mga tao sa Malacanang, yung mga ganyan, talagang praning sila kasi nga, may ginagawa silang hindi maganda, na hindi pwedeng malaman ng mga tao, ay kung hindi ka nga naman mag-iingat, eh yari ka. So ganyan sila kapraning dahil sa mga ginagawa nila, di ba? Yun lang naman yun eh, kaya, naku parang, sana naman, talagang may patunguhan tong mga ano to. Kasi ang dami nagsasabi na sumusobra na pati yung mga kasundaluhan na hindi lang nagsasalita, kumukulo na rin, malapit na rin mapuno ang salop doon sa mga taong yun. Marami yan kasi, yung palang pagiging addict niya, hindi na dapat tatanggap-tanggapin. Kaya lang to si Browner kasi, hanggat na si Browner ang isa yun sa mananagot sabi nga, may panawagan sa kanya si Chavit kasi, dapat hindi pinapalagpas itong mga ginagawa. Kaya nga lang, nasusuhulan yung ibang mga tataas daw ang pwesto dyan sa AFP. Kaya ganyan. Syempre, hawak nila lahat. Kaya hindi ganun kadali. Pero, may hangganan din yan.